po sa ating lahat. Andito kami ngayon sa SM Caloocan. Ayan si Intoy tsaka si Kenzo. Napapayag nating maglakad-lakad dito sa SM. Ha? Yung tsinelas ni Kenzo umiilaw. Dito lang kami mga kabisnes sa SM. Maglakad-lakad. Yan, si Intoy, kinausap ko siya. Sabi ko lang, punta tayo ng SM para naman kahit papano makapasyal-pasyal. Hindi puro dito ka lang sa bahay. Pero alam ko bawal dito mag-vlog sa loob. Ayan mga kabisis, konti na lang yung tao kasi gabi na, alas 9 na. So tingin-tingin lang kami dito, lakad-lakad. Ayan sila. Pitik-pitik lang tayo mga kabisis kasi bawal dito mag-vlog. Sarado na mga ka-business. Ano na lang tayo? Balik na lang tayo. Ha? Kasi may pinuntang kami ni Papa kanina. Hindi kami gabi na kami naka-uwi ni Intoy. Ha? Loko. Mga kabisis, lumabas na kami kasi po pasara na. Si Kenzo na umiiyak. Dito lang kami mga kabisis, maglibot-libot kami dito sa siguro sa Saranay. Sarado na si Kuya Guard. Dito na lang namin pinark yung motor kasi alam naman namin na saglit lang kami. Hindi na kami nagbayad. Kenzo. Ayun mga ka-business, dito na po kami sa bahay at umuwi na kami kasi nainip na din si Intoy, so nag-aya na siyang umuwi at si Kenzo tulog na, nantok na. So sabi ko uwi na lang tayo, balik na lang tayo bukas. At yun mga ka-business, nag-usap kami ni Intoy at ayun, may sinabi siya ayun, kumustahin natin mga kabisis kung ano napapakaramdam niya, kung kumusta na siya. Ayan, andun siya sa kwarto higa mga ka-business. So sabi ko sa kanya, sali ka dito sa vlog at para naman masabi mo yung mga gusto mong sabihin. Yun, sabi ko sa kanya at pumayag naman siya. Bila tawagin mo ko pag mag-start na. So ayun mga ka-business, sama natin si Intoy. Toy, halika na dito, bablog na ako. Sarado mo yung ilaw dyan kasi mainit kay Kenzo.
Yan. Kuha ka ng upuan. Ayun mga ka-business. Sama ka dito sa vlog ko. May mga tanong lang ako sa vlog. Bati ka muna, matagal-tagal ka na hindi bumabati sa mga ka-business eh. Yeah. Daw po, business. Kumusta ka? Parang, Bakit? Lagi naman tayo nagkikita. oo nga, nagkikita nga tayo palagi pero syempre, kailangan natin kumustahin yung isa't isa kahit na palagi din naman tayong magkasama. Yan, gusto ko lang malaman kung kumusta ka na. Yung pakiramdam mo. Kasi pumayag ka kanina na umalis tayo eh. Ayun. Kasi nung mga nakaraan inaaya kita, ayaw mo. O, sa kanina, napapayag kita. Ay, man. Gusto ko lang maraman na kung kumusta yung pakiramdam mo. Okay naman. Okay naman pakiramdam ko. Yung isip mo. Yung puso mo. Yung damdamin mo. Yung pagmamahal mo. Ganon pa din ba? Bago dun. Na di man apektado yung mga ganyang bagay. Ano ko lang. Mga bumabagabag. Yun lang. Nasa isip ko. Mga ganyang bagay. Hindi ko naman nakakalimutan. Bakit? Anong umalis tayo kanina kasi parang gusto ko na rin Kasi palagi ka lang dito sa bahay. Parang gusto ko rin tagal-tagal ko na rin hindi nagagamit yung motor na nandiyan na yung motor. Parang namimiss ko rin. Kaya ka pumayag. Pero okay ka na, yung pakaramdam mo. Kasi nung nakaraan, trangkaso ka, di ba? Yung trangkaso, ang sipunan dito pa. Parang barado lang ito. Barado. Yun. At okay naman pakaramdam ko. Mga ka-business, gusto ko lang pong i-share sa inyo na napanood ni Intoy yung vlog na pumunta ako dun sa ka-business house. Ayun, napanood niya po yun mga ka-business. Tapos, pag uwi ko nga dito, wala siya. Hindi ko naman po alam na umalis pala siya. Kasi, may pinuntahan siya sa Diparo. So, pagdating ko dito, wala siya. Kaya, ayun, hindi siya nakasabi sa akin kasi iniwan niya yung cellphone niya dito. Pero ayun, nung gabi ka na nakauwi, di ba? Hindi pinuntahan ko si Munong. Munong? So ngayon, nalaman niya yung vlog na pumunta ako doon kila ate na nakipag-usap na ako. At yun, nag-usap na kami about doon mga ka-business ni Intoy. Hindi naman siya nagalit sa akin. Kasi natutuwa nga siya kasi pumunta ako doon. At nakipag-usap na kila ate. Ayan. Kasi ang totoo niyan, ayoko naman talaga na hindi man ako nag-iisip ng masama kila kuya, kila ate. Wala naman akong ganong isipan. Sa akin lang, kaya hindi ako pumupunta ron para makapag-usap. Gusto ko kasi, yun nga, kagaya nung lagi kong sinasabi, na pag nag-usap kami ni kuya, gusto ko kung anong sasabihin niya sa akin, mapapakinggan ko. Yung tipong walang bumabagabag sa isipan ko ng mga kung ano-ano naman yun. Yung tipong pag nag-uusap kami ni kuya, focus lang dun sa wala nang isipan na wala ang tiwala. Parang ganun. Parang na-refresh na yung utak mo, ganun. Gusto ko yung kaya ganyan. Pero sa nararamdaman ko, lalong-lalo na itong mga nakaraan, puro magaganda yung mga nangyayari. Puro magaganda?
Halimbawa na lang, ano, pumunta ka kala kuya, kala ate. Parang ano ako doon kasi parang Naging ano nakipag-usap yun, ka. naging dagdag yun sa ano niya. Parang naging dagdag yun sa lakas niya, ganun. Kasi nakita niya ako na pumunta doon. So, ayun. Tapos yung sa mga ano, nagme-message, mga mensahe sa amin. Yun, parang naiisip ko kasi ano bang meron? Parang ganun ba? Parang ganun na ba yung kaano? Para bang ano, ang isip ko, hala, masyado na palang ano, Madaming nangyari. kasi Madami ang na. nasa isip ko lang kasi yun lang, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ano eh. Yun lang. Wala, parang tapos di ako updated sa mga vlog. Hindi ako nanonood Kasi ng mga yun. nabanggit ko din yan sa vlog na hindi siya nanonood ng vlog ngayon. Kasi nga, Ano ako eh, nawalan siya ng wala na ako gana. ng gana. So, Ganon. Kaya napansin nyo, di ba, nung mga nakaraang araw, ako yung nagbablog para i-update kayo kung ano yung nangyayari sa buhay namin. At yun. nawalan ako ng tiwala sa sarili. Nawalan ng ano, kung ano, naipaliwanag ko naman dun sa vlog ni Kuya. Na dati yung intoy na nangangarap, pangarap ng pangarap pa yun. Parang nawalan ako ng ganun. Kasi pagkaramdam ko sa sarili ko, parang walang maniniwala na sa akin. Parang ganyan. Dahil lang dun sa nangyari. So yun ang mga nasa isipan ko. Na Tsaka tayo, negatibo, parang ano ba, kasi nag-a-advance yung pag-iisip ko ba. Parang, masyado ka naman advance mo. nag-overthink ka. Oo. Overthink. Masyado mo naman pinangungunahan yung mga mangyayari. Parang ganun. So, yun. So, isa sa nagiging dahilan kung bakit nawalan ako ng gana. Kasi, syempre, ang isipan ko, paano pa manonood yung isang tao sa akin kung halimbawa ganun na ang nangyari. Parang hindi ako mapagkakatiwalaan. So, ang nasa isip ko kagad, walang maniniwala sa akin. Yan. Pero nung simula nung kahapon ba yun? Kahapon. Ay, oo. Ako. Napanood Nung mo. pumunta kasi si Nika doon, pagising ko nung umaga, wala sila rito, si JR lang nandito. Sabi ko, asan si tita mo? Sabi niya, may pupuntahan daw to. So nag-isip ako, kasi kasama niya si Kenzo eh. Wala akong idea. Tapos nung nagulat ako, may vlog. Yan. Pinanood ko, tiningnan ko. Tapos nung napanood ko yun doon sa nakita ko yung mga komento, maraming concern, maraming So naisip ko parang malala na pala. Parang masyado na palang So sabi ko, noon mismo parang nilibang ko yung sarili ko kahapon. Kaya kagabi, wala ako kagabi. Punta ako dun sa mga kapatid ko. Punta ako dun sa pamangkin ko. Nilibang ko yung sarili ko, iniwanan ko lang yung cellphone ko. Inano ko yung sarili ko, parang kailangan ko ng ganito. Ayoko na mag-isip. Ayoko ng kasi masakit, sa totoo lang, masakit sa ulo. Yung isip ka ng isip, tapos walang pinatutunguhan yung pinag-iisip mo. Parang ganun. Tapos yung sa sponsor pala, Toy, hindi ko pa kasi ito na babanggit. Pero nabanggit sa vlog kahapon na ni Kuya na sabi niya ipapasa kay ate. Ipapasa sa akin ni ate yung screenshot ng sponsor. Ayun.
Sinabi niya sa'yo? Tiningnan niya na wala, hindi na makontak ni kuya, ni ate, hindi na nila makontak yung sponsor. Tapos, ano na siya, yung account niya, dami account. Yun na yun? Mm. Sabi ko na eh. Yun yung sabi nila ate. Ni kuya, kahapon. Sabi Isa yan sa iniisip ko talaga na kaya gusto ano, kong makausap yung sponsor na yan. Kung gaano katotoo yung sinasabi niya. pero pakiramdam Isa ko, yan sa pinaghahandaan ko na pag nag-usap kami ni kuya, gusto ko sabihin kay kuya na tawagan mo yung sponsor na nagsasabi. Yung tipong buo na yung loob ko. Baka pwede, kontakin mo yung yung Intoy na dati. Yun ang gusto ko. Baka pwede, kontakin mo yung sponsor na yan. Kausapin ko lang. Tatanungin ko kung gaano katotoo yung sinasabi niya. So, ayun. hindi na nga siya tayo makontak eh. Ngayon, Yan. Yung tao na yun ang ang punot dulo nito. punot dulo na muntika nang makasira ng pamilya. Na ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi ka magwawagi. Kasi mas pinatatag kami ng mga pangyayari. Ang sa akin lang, hindi maganda yung ginawa niya. Kasi aminado ako, naapektuhan ako dun eh. Apektuhan, nasaktan. Pati yung, alam mo yun, pagkatao parang naano din. Alam mo yun, tipo ganyan ka lang pala eh. Madali ka lang pala eh. Parang ganun ba? Parang hindi ko na ipakita yung mali din ako sa sarili ko. Malaki ang pagkakamali ko. Kasi nagpadala ako sa emosyon. At ang nangyari ganito. Pagsubok lang. Pagsubok. Sa akin lang, mahirap yung ganun. Gagawin ka ng istorya tapos pag bandang huli, napagtripan ka lang, sakit. Napagtripan ka lang ng isang tao na walang magawa sa buhay. Muntigan mo pa naku po. Aminado ako mga business eh, kasi kung ano-ano na pumapasok sa isip ko. Lalong-lalo na paggabi, tahimik. Wala akong makausap. Kung ano-ano pumapasok sa isipan ko. Minsan nagigising si Nika. Ayan. Nag-aano sa akin. Pero sa totoo lang, aminado ako dun sa nangyari. Dun sa gumawa. Yung tao na yun. Muntikan mo ako madali. Sa totoo lang, muntikan mo ako madali. Aminado ako dyan. Tapos bandang huli, isa ka lang palang ang galing mo. Pero sinisiguro ko sa susunod. Na di mo na ako madadali sa mga ganyang Kasi alam ko matindi yung pinagdaanan ko ngayon. Matindi yung pinagdaanan namin ngayon. Sa ginawa mo ngayon, hinanda mo lang ako. Sa ginawa mo sa akin, hindi mo na mauulit yan. Sa ginawa mo sa akin, mas lalo mo lang ang pinatatag. Mas lalo mo lang grabe ang isipan ng tao. Yung tipong ano bang meron sa akin? Ba't mo ako ginaganyan? Di naman ako yumaman. Di naman ako mayaman. Wala naman akong pinag-aralan. Ang alam ko lang mag-vlog. Yun lang. Di man ako nang argabyado na ibang tao. Pero bakit ginaganon mo ba?
muntikan mo ako mabaliw, sa totoo lang. Kasi yung isipan ko nun, wala eh. Puro problema lang ang nasa isip ko. Hindi ko na nga naiisip si Nika, si Kenzo, hindi ko na naiisip yan. Basta ang pumapasok lang sa isipan ko nun, puro problema. Paano i-handle yung ganito? Kasi, problema na nung una, sundan ng problema na naman. Ang galing mong tsumempo. So, ngayong napatunayan na dami account ka lang, pinatatag mo lang ako. Ewan ko pero maraming matatawa sa akin kasi sasabihin naging matatag pa. Pero patutunayan ko sa inyo, babalik ako. Pagtatawanan ko yung mga taong nagsasabi sa akin na nawakwak ako. Tingnan natin. Ngayon, hinusgahan nyo na ako. Muntikan akong madali sa mga ganyang pananalita nyo. Nawakwak ako. Ngayon yung patunayan na dami account lang. Masaya siguro kayo kung si Intoy nabaliw. Nausgahan nyo na ako. Pero wala pa kayo napapatunayan. Diba? So, anong Basta ang sa akin lang, alam ko marami ang nagalit sa akin sa mga desisyon ko nito mga nakaraan. Bakit pinatatagal pa, bakit hindi lumapit. Nasa isipan ko yun ang lumapit, hindi lang ako handa makipag-usap kay kuya. Hindi ko naman tatalikuran si kuya eh. May mga nagsasabi pa, pinagpalit sa pera, yung samahan. Diba, gano'ng kasakit yan? Di nyo ba naiisip na isa yan sa naging dahilan yung mga sasabihin nyo sa amin? Na isa yan sa magiging dahilan na magiging dagdag sa isipin. Diba? Andun na tayo, marami kayong pinupunto sa akin na talaga, may mali talaga ako. Kasi nasa social media ako eh. Pero wala naman siguro kayong karapatan para husgahan kami. Tipong wala pa nga kayo siguro kung napatunayan nyo na talaga nadali ako sa pera, kahit na anong sabihin nyo sa akin, tanggap ko yun kasi ginawa ko eh. Ang masakit lang doon, nahusgahan nyo na yung isang tao pero wala pa kayo napapatunayan, diba? Kaya ako nag-aano sa mga komento nyo kasi masakit. Hindi mo ginawa pero grabe ang tingin sa'yo ng ibang tao. Masakit yung ganun. Pero kung talaga napatunayan nyo na ako talaga nangyari sa akin yung ganun, nabayaran ako ng pera, kahit na ano tatanggapin ko. Maluwag. Kasi may kasalanan ako eh, ginawa ko yun. Pero pasensya na kung bakit pumapatol ako sa inyo dahil di ko ginawa eh, bakit nyo ako husgahan ng ganun, diba? Kahit man kayo lumagay sa ganung sitwasyon, sabihin pa natin nasa YouTube social media industry kayo, parang diba, di nyo rin matatanggap yan. Kahit pa sabihin nyo gaano kayo katatag, kung talaga grabe na ang pandadown sa inyo. Yung mga mas sikat nga na vlogger, pag nababa siya, nadidepress sila eh. Nadidepress. Diba? Kami pa, small YouTuber, kumbaga yung kinikita namin sakto-sakto lang. Pero ang husgahan nyo kami, grabe, parang buong pagkatao namin, parang inyo na. Kasi yan sa mga iniisip ko nung mga nakaraan, pero ngayon napatunayan ko na wala akong kasalanan. Ngayong okay na, wala nang bumabagabag sa akin.
subukan nyo ako, sabihan nyo ulit na nawakwak ako. Puntahan nyo ako dito sa bahay. Natatawa nga lang ako kasi ni minsan hindi pumasok sa isipan ko para lang sa pera, ipagpapalit ko yung isang bagay na mahalaga sa akin, tas pera ang kapalit. Iba? Gagawin ko yung ganun. Ngayon, sige. Sabihin nyo nawakwak ako. Patunayan nyo, ipagdiinan nyo, nawakwak ako. Nabayaran ako ng pera. Ngayon na, hindi na nakukontak ng hanip na yan. Sarap sakalin eh. Pati yung tatay at nanay ko nag-iisip kung ano nangyayari sa akin. Mga kapatid ko kung ano na iniisip. Si mama tawag ng tawag sa akin pero hindi ko kinakausap. Alam ko kasi kung ano sasabihin eh. Tumatawag sa akin si mama araw-araw. Gusto akong kamustahin pero ayokong maging dagdag din sa problema nila. Isipin nila. Kasi alam ko may pinagdadaanan din si tatay. So ayoko. Kasi mga kabisnes, napanood nila yung vlog namin pala, vlog ko pala kahapon. Hindi ko naman alam na tumawag na pala si mama. Kanina tumatawag siya. Kagaya nung nabanggit ko nung nakaraan, hindi niya man sinasagot. Hindi niya. Ayoko maging Sabi nga namin, ayaw na bang ipaalam kaso nga, napanood pala nila yung vlog. Ayaw na sana namin sabihin, pero ayan, sinabi naman namin na ayaw na namin na dumagdag. Gusto namin i-resolve ba yung problema na kami na lang, wag na silang madamay kasi nga po matatanda na sila, ayan. Tapos yung pumunta siya sa mga kapatid niya kagabi, ayan, napagkwentuhan nila yung mga nangyari. At yun, hindi din sila makapaniwala. basta Ngayon, ang sabi ko naman kay Intoy, kasi nga kinausap ko siya kung handa ka na bang makipag-usap kay kuya, handa na yung puso mo, yung pakiramdam mo, kung handa ka na makipag-usap kay kuya. Pupunta tayo dun. may pag-uusap ako kay kuya. Handa ka na makipag-usap kay kuya. Oo, lalo na ngayon, napatunayan ko wala akong kasalanan. Malakas na loob ko. Kumbaga, kasi dami account lang. Kumbaga, ready na ako makipag-usap kay kuya. Wala nang bumabagabag sa isipan ko na kasi Sigurado ka, Toy? hindi pag-usap ako kay kuya. Pupunta tayo dun bukas. Punta tayo bukas. Ha? Bukas? Bukas. Agad-agad. Sige. Gusto ko na rin naman makipag-uusap kay kuya. Miss ko na yung kuya. Gusto ko makipag-uusap sa kanya. At gusto ko maalis na rin isipan niya na
chamba niya sa akin. Kasi sa totoo lang, nasasaktan din naman ako sa kung anong nangyayari kay kuya. Siya pa ang nagiging, alam mo yun, nababash. Nasasaktan naman ako sa ganun. Kumbaga, hindi namin pareho gusto to. Nangyayari ngayon. Malamang, syempre, yung mga pangyayari na yun, nagkataon din kasi na naka-vlog eh. Kaya, ako, nagkataon din na may problema. Kaya naging resulta, ang pangit. Ayun mga ka-business, narinig niyo ba yung sinabi ni Intoy? Natutuwa lang ako. Naiiyak ako. Pag-usap ko. Pag-usap lang. Pag-usap ako kay kuya. Ito, sigurado na ako na wala akong kasalanan. Kasi alam niyo kung bakit tumagal, bakit ayoko makipag-usap. Gusto ko harapin talaga ng maayos ang sponsor na yan. Gusto ko tanungin kung bakit mo nagawa sa akin yung ganyan. Bakit ako? Bakit sa tingin mo kaya mo akong bayaran? Gusto kong kausapin talaga yung sponsor na yun. Kaya nagiging matagal kung bakit hindi ko sinasabi sa mga vlog pagka may mga vlog kami or nung vlog na nagpunta rito na gusto kong kausapin. Kasi gusto ko surprise talaga. Doon mismo papatawagan ko kay kuya na, tawagan mo yung sponsor, gusto ko kausapin. Bakit mo ako ginaganito? Kaya natagalan kasi pinaghahandaan ko talaga yon. Hindi ko sinasabi sa mga vlog kasi surprise. Pero totoo yung sinasabi ko na gusto ko pag nag-usap kami ni kuya, gusto ko may matututunan pa rin ako. Kahit na marami akong iniisip. Ayan. Gusto ko lahat ng sasabihin ni kuya, papasok pa rin sa kokote ko. Ngayon, kasi hindi na pala nagpaparamdam yung poka ko na yan. Hindi na pala nagpaparamdam. Kala ko ba gusto mo akong sirain, bakit di mo tinuloy-tuloy? Nandun ka na sana malapit ka na magtagumpay. Bakit ka pa umayaw? Natatakot ka? Kasi baka mamaya biglang magbago ang ihip ng hangin. Bigla akong humarap kay kuya, tapos ikaw ang harapin ko. Nagkataon lang na may problema ako, pero kung wala akong problema nun, dun mismo sa vlog na yun pakukontakin kita. Basta makikipag-usap ako kay kuya. Namimiss ko na rin sila eh. Marami maraming komento na di mo ba iniisip to yung mga pinagdaanan nyo? Di mo man lang iniisip yung mga masasayang samahan nyo, masasayang alaala. Sa isip ko yun. Hindi ko makakalimutan yung ganun. Marami na akong pinagdaanan. Marami na akong nagawa.
totoo, pinanghinaan ako ng loob, pinanghinaan ako ng ano, sa mga bagay-bagay. Pero hindi naman, sa totoo lang, pag-isip-isip ko rin kasi, ang tagal ko tong inintay, ang tagal ko tong pinangarap. Tapos isang tao lang na gusto kong sirain, parang susuko ako. Di ba? Buti naman na-realize mo. Kasi mga kabisis, nabuhat, Na ano ako? na ano siya. Kumbaga, naisip ko rin kasi kung ikaw, kumbaga kahapon kasi paggising ko, wala kayo. Tapos nung napanood ko na may vlog, so ayun, basta kahapon kasi nung wala si Nika, yan, nanood ako ng vlog talaga, pinilit ko manood. Kahit na alam ko talaga marami dun komento negatibo. Pinilit ko siya. Tapos inunawa ko lahat ng ano. Tapos naisip ko parang ang lala na pala nito. Pero parang sa tingin ko kasi ano lang eh. Wala kasi akong ibang iniisip kundi yun lang eh. Yung problema na yun. Yung ano. Parang wala akong pakialam sa vlog. Yun. Tapos parang hinahanda ko lang yung sarili ko sa ano. Tapos sinahanda ko yung sarili ko pag nag-usap kami ni Kuya. Parang ganun. Yun lang ang isipan ko. Hinahanda ko yung sarili ko para sa pag nagharap kami ng sponsor na yan. Ayun. Ayun. Parang naisip-isip ko rin pagkatapos kong manood ng mga vlog namin, opinion ng ibang tao, sumusuporta. Ayun. Papasalamat ako sa inyo, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nagpapalakas ng loob, nagme-mensahe, nagme-message, nagko-comment. Salamat sa mga paalala. Medyo nalihis ako. Humihingi ako ng pasensya sa inyo, sa lahat. Pasensya na. Yun, kahapon kasi parang nung wala ka nga, naisip ko na parang ano naman na ata, tama na to, tama na, ayoko na ng ganitong isipan. Ano, parang ganun ba, kasi ang nasa isip ko si Nika lumalaban. Si Nika, inaano niya na sana matapos nitong problema. Si Kuya lumalaban. Si ate lumalaban. Madami. Tapos ako panghihinaan. Kaya yun ang ginawa ko. Pahangin ako ng pahangin. Motor-motor ako dyan. Gahanap ako ng anong pwedeng gawin. Maalis lang yung isipan ko sa mga negatibong bagay. At yun, hanggang sa nung gabi, nagsundo ako sa pamangkin ko. Pagdating ko, wala ka. Kasi bumalik pala kayo dun, no? At yun, basta makikipag-uusap ako kay Kuya. Abangan yung mga ka-business na pupunta na kami doon. Hindi ko alam kung iba-vlog ni Kuya or ano.
Basta sa akin, kung iba-vlog, okay lang, walang problema. At tama na, ayoko na ng negative. Masakit sa ulo. Maraming naapektuhan, maraming nasasaktan. Mama, si tatay, mga kapatid ko. Marami. Pati yung pamangkin ko, sa totoo lang. Yung pamangkin ko na andyan. Yan, pagka halimbawa nandito yan sa akin, pag sinusundo ko doon, yun nagko-comfort sa akin. Mag-isip, batayin to eh. Baka mabaliw ka niyan, kawawa naman si Kenzo. Yan. Kasi yan, minsan nagko-comfort sa pag akin. gabi, hindi ko siya binablog. Pag nandito, kagaya nung nakaraan, nung nagsundo. Palagi niya po kasing sinusundo yun kapag kamay. Yun kasi ang nagiging ano ko ba, tawag na ito. Kasi sa totoo lang mga business na nakasama ako kasi yan sa mga vlog ko. Di ngayon. Yung yung mga vlog. At yun, parang pag doon sa Samar, nagiging kasama ko rin yan, bata na yan. Kahit sa pagdayo sa basketball. Kumbaga kilala niya na ako. Kumbaga sa pagdating sa mga tito, ako talagang kasundo niya. So, yan, nagko-comfort sa akin at Gigitara sila dun sa labas. para ialis ako sa mga negatibo. Ayan, ginagawa niyang bata na yan. Ayun, doon kami sa labas, kakanta-kanta, na kumakanta-kanta siya. Ay natutuwa naman ako kasi magaling maggitara. So, naging ano din yan, bata na yan. Malaking tulong din sa akin. Kasi, siyang nagpapalakas ng loob. Tama na, huwag na mag-isip. Batayin to kasi si Kenzo maliit pa. Huwag kang mag-iisip ng negatibo. Kantahan na lang natin yan, doon sabay tatawa. So ako, parang natatangay yung ko. Isipan ko, parang naaalis doon kahit papano sa mga negatibo. So yun, hanggang sa nakikikanta na lang din. Parang umuokay. Kaya nga nasabi ko kanina, parang maraming mga bagay na medyo magagandang bagay ang nangyayari, kaya naaalis ako sa negatibo. Basta yun lang, pasensya sa lahat, yung mga nadismaya. Pasensya sa lahat. Ayun mga ka-business, natutuwa ako, masaya yung puso ko kasi nakapag-isip na siya ng mga bagay na dapat gawin. Ayun, sabi ko sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat bumalik yung sigla niya. Yung sinasabi ko nga palagi, yung kwela, ganyan, sobrang laking tulong yung pagpunta ko doon kila ate, pagkausap ko, kasi mas nalinawan talaga siya, mas na yung sarili, parang na-refresh yung utak niya, ganon. So madami siyang na-realize. Kaya ayun, masaya ako sa naging desisyon mo at sigurado ako na matutuwa nito sila ate, si kuya. Ayan. Gusto ko lang pala Proud ako sa'yo kasi gusto ko lang ipaalam pala sa inyo. Gusto ko rin magpasalamat. Papasalamat ako sa taong hindi ko na papangalanan yung sino yun. Gusto ko lang magpasalamat sa tao na yun na pumunta dito sa bahay at pinayuhan ako. Salamat sa iyo, sir. Thank you po sa paalala niyo. Malaking tulong po yun. At pinaunawa niya sa akin kung anong mga dapat gawin. Pinaunawa niya sa akin kung anong gagawin ko. Basta ang sabi niya sa akin, lagi mo lang ilalapit sa Panginoon Diyos to'y kaya mo yan. Lumapit ka kay kuya mo kasi mabait naman yun. Sabi ko sa kanya, opo sir, kilala ko naman po si kuya.
wala naman po akong masamang ano kay kuya, sabi ko sa kanya. Totoo po yun. So, ayun. Ayaw niya na kasi magpabanggit ng pangalan. Apo. So, Basta, salamat na lang nagpapasalamat po ako kay, sa kay Sir na lang. sa'yo, sir. Thank you. At syempre, salamat sa panalangin. Ipinanalangin mo ako. Thank you. Malaking biyaya po talaga yun. Doon, mas lalong nalinawan yung ko, isipan. At yung pinapangako ko po sa inyo, sir, na hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ito para sa lahat, para kay kuya, para sa lahat ng mga nagmamahal sa amin, nagmamahal sa akin, at syempre para sa inyo po. Siya nagmamahal sa Unang-una, amin. gagawin ko to para sa ikaliligaya ng Panginoon Diyos. And, thank you, malaking tulong po talaga yun. Salamat na marami. At yan, makikipag-usap ako bukas. Sige. Natutuwa talaga ako, hindi ko maiwasan na hindi mapangiti, mga ka-business. Sobrang gaan lang sa pakiramdam na ganyan yung naging desisyon mo. Yun yung inaantay ko talaga. Hindi lang ako, pati sila ate, si kuya. Alam ko na basta bukas na lang. Miss ko na rin sila. Kuya, te, alam ko nadami kayong iniisip pero naging dagdag pa yung isipin sa akin. Pero salamat na marami. Alam ko mapapanood nyo to. Salamat na marami kasi hindi nyo kami binitiwan. Salamat sa pagiging pangalawang nanay at tatay sa amin. Salamat kasi kahit na may problema, hindi nyo kami iniwanan. Hindi nyo kami sinukuan. Thank you. Muli. Lalapit ako sa inyo bukas para humingi ng pasensya sa mga nagawa ko. Basta lagi nyo, alam kong basta lagi nyong tatandaan, hindi ko kayo ipagpapalit sa kahit na magkanong halaga ng pera. Hindi ko magagawa sa inyo yan. Saktan lang talaga ako. Kasi bakit ako pa? So yan lang mga business at Ako din, gusto ko din mag-thank you. Gusto ko sa lahat-lahat na magpasalamat talaga sa mga taong totoong nagmamahal sa amin ni Intoy. Maraming salamat sa inyo. Alam ko naman na madami kayo. Ayun, salamat talaga ng marami, mga ka-business. Yan lang. At yung pala to, kukwento ko lang. Gusto ko lang, natatawa lang kasi ako mga ka-business na pag naiisip ko. Ang kulit kasi, kunikwento ko to sa kanya kahapon. Hindi man siya nakikinig. Yung gusto ko, ikukwento ko siya may tawa ba? Gusto ko tatawa siya, ngingiti siya. Kasi kahapon, di ba, pumunta kami dun sa ka-business house. Hinatid kami ni Kuya Boogie pag pauwi dito. Nung hinatid kami ni Kuya Boogie, andito si Intoy. Hindi alam ni Kuya Boogie na bumalik kami doon sa ka-business house. Tapos naglalakad kami ni Kenzo. Nakita ko siya nakatawa malayo pa kasi bakit andito na naman kayo? Sabi niya, bumalik na naman kayo. Sabi niya sa akin. Parang kasi, ihatid ko na naman kayo. Sabi, ayun yung ka-business. Natatawa talaga ako kahapon. Yung parang ang sarap sa pakiramdam na ganun ba ulit yung mangyayari, yung pakiramdam na ganun, mga ka-business. Yung ganung gusto kong
gusto kong maramdaman ni Intoy yung ganong pakiramdam ulit na magaan. Ayan, kabiraan mo yung mga nandun sa Cabisnes family. Yan. Kaya yun. Sobrang saya lang. Kuya Boogie, thank you sa paghatid. Yun, bago ko makalimutan, salamat pa rin. Salamat sa lahat. Sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat. Thank you po. Ng marami. Sabihin mo nga, see you next vlog mga kabisnes. Gusto kong maging masaya ka. Kasi halos isang linggo mahigit kang malungkot eh. Sige na. Basta, abangan nyo sa usapin ko muna si Kuya kasi medyo, basta, pag nagkausap kami ni Kuya, pinapangako ko sa inyo, babalik yung Intoy na dati. Pagka okay na yung mga problema, wala ang problema. Basta, maririnig nyo ulit yung tawa ni Intoy. Mga business, pasensya na. Pasensya na talaga kung nalihis. Basta, okay ng puso ko. Okay na. Salamat sa mga nagpaalala, nagpayo. Thank you ng marami. Kaya mga business, siguro hanggang dito na lang yung vlog namin. And sana patuloy niyo po kaming suportahan. God bless po sa atin mga business. I love you all. Birabanat lang tayo. Alright. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng
gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal